Ayan, good morning, good morning, good morning sa malulupit nating trader dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Dito na naman tayo, subukan natin mag-backtesting using Elliott Wave, Volume, and Price Action. Tara, subukan natin. Dito tayo ngayon sa BTC, subukan natin mag-backtesting dito sa ng Elliott Wave, Price Action, and Volume. Last consolidation ni BTC noong 28 September 2024. Ito ang last consolidation niya, ang area na ito. Yan, area na yan. Sabay, break out niya ito. Yung, gamitan natin yung Elliott Wave. Ako, pag gumagamit kasi ako ng Elliott Wave, hinahanap ko muna yung consolidation. Subukan natin, saglit lang. Ayan, yun ang consolidation niya. Breakout siya dito, na-pick out niya pa ito. Breakout, may pinick out niya. 1, 2, 3, 4, 5 na pala. Oh. So, yun yung move ng Elliott Wave niya. Paano natin madedetermine na ito yung consolidation niya. Ito ang consolidation niya. Ito yung markup niya. Area na ito. Ito yung distribution niya. Ito yung markdown niya. Panibago na consolidation. So, yung topic natin ngayon is about price action and volume. Ngayon, paano natin madedetermine na ito na yung distribution? Sabi dun sa volume, masasabi mo daw na nasa distribution na yung isang stock or crypto pag mayroong matataas na volume and hindi na umaakyat yung price niya. Parang ganito, ang area na ito. Ayan, nakita niya. Mataas yung volume pero hindi man umaakyat. Area na ito. Area na ito. Kaya bandang huli, ito, bumaba na siya. So, marami dyan na ini-expect na aabot ito. So, medyo may kalakasan nga talagang market. Umabot nga naman dito sa 80. Sabi naman dun sa volume, paano naman natin malalaman kung nasa consolidation na ang isang stock or crypto? Same ng distribution, dapat hindi na bumababa, mas mataas ang volume. Parang ganito. Ayan o. Ayan.
Kaya eventually, tumaas siya. Yung area na yon. So, nagkaroon naman ng markup. Ito na markup niya. Area na ito. Expectation natin, kumbaga nasa neutral tayo ngayon. Tingnan natin. Ito yung ato niya, mark. I-apply natin yung Elliott wave. Ito. 1, 2, 3, 4. Kung i-apply natin yung Elliott wave, mayroon pa tayong isang wave na aantayin. So, tingnan natin kung ang volume, kung nagpapakita na ito ay distribution na, yung area na ito. Ito, yung area na ito. Titingnan natin sa volume. Kasi yung volume, yung confirmation natin. So, dito, wala pang gaanong matataas na volume. Isang ito, pero yung isang ito, pero hindi pa naman ganong kataas. So, masasabi natin na normally is temporary consolidation ito at may isa pa tayong move up. So again, wala tayo, nasa prediction lang tayo, tinitingnan natin kung anong sinasabi ng volume, price action, and Elliott wave. Yun lang, ina-analyze lang natin. Kahit yan ang sinasabi, naaakyat pa sa area na ito, halimbawa, consolidation na ganun-ganun yan, akyat, pwede rin yan na consolidation, breakdown. Pwede rin yan. Tingnan natin yung Ethereum. Consolidation with, tingnan natin kung may volume. Ayun, oh. Yung volume na ito, yan, oh. Volume. Yan. Sabay, mark up siya. Itong mark up niya. Nag-mark up siya. Area na ito. Tingnan natin. Gamitin natin ang Elliott wave. 1, 2, 3, 4. Yung 5 niya, hindi niya na tinuloy. Medyo mahina yung ato niya, parang ganun din ang mangyari. Baka ganito rin ang mangyari sa BTC, yung area na ito. Baka ganito rin ang mangyari sa BTC, pwedeng ganyan din. Pag nangyari niyan, ibig sabihin, ito, pwede bumaba na siya dyan, pwedeng gaganon-ganon siya dyan, tak, 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 baba, pwedeng ganon. Sabay, markdown. Ito, mas mahaba yung markdown niya. Break out niya yung previous consolidation niya, support, consolidation or support. Break down niya, yan, haba. So, hanap naman tayo ng panibagong consolidation
area na ito, paano natin ma-determine na consolidation? By volume. Ibig sabihin, marami nang bumibili sa area na ito. Either institution, ayan o, tas volume. Kaya nangyari, nag-breakout siya. Pag breakout, gagamitin ulit natin ng Elliott wave, syempre. So, anong ini-expect natin dito? Expect natin dito. Pwedeng ganon, pak. Ganon. Pak. Oh. Pwedeng ganon ang gawin niya. Yun lang. Sa madaling sabi, gagamitin lang natin yung Elliott wave. Gamitin natin yung Elliott wave plus volume and price action. Makakabili na tayo. Yan lang. Maraming salamat sa panunood at sana yung bidyong ito kahit kunti nakatulong. Newbie, yung mga pro dyan, alam namin na mas magagaling sila. Sana tumulong din sila na iangat yung co-trader natin na medyo nagsisimula pa lang sa industry na ito. Yun lang, maraming salamat po and good day.